Hi, hello, isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Anong oras man ninyo napapanood ang video ito, tayo po muli ay tutunghay ng ating pagbasa para sa araw po ng Huwebes, February 8, 2024. Hahanguin po natin sa mabuting balita ni San Marcos, ang kabanata po ay 7, mga talatang 24 hanggang 30. Nung panahong iyon, nagtungo si Jesus sa lupain ng Tiro at tumuloy sa isang bahay doon. Ayaw sana niyang malaman ni numan na naroon siya, subalit hindi gayon ang nangyari. Ang pagdating niya ay nabalitaan ng isang inang may maliit na anak na babaeng inaalihan ng masamang espiritu. Pumunta siya agad kay Jesus at nagpatira pa sa kanyang harapan. Ang babaeng ito'y hintil, tubo sa Sirofenica. Ipinamanhik niya kay Jesus na palayasin ng demonyo na nasa kanyang anak, ngunit sinabi ni Jesus, kailangang busugin muna ang mga anak, hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta. Tunay nga po, Panginoon, tugon ng babae, ngunit ang mga tutamang nasa ilalim ng hapag ay naninimot ng mga mumong nalalaglag ng mga anak. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, dahil sa sinabi mo, maaari ka nang umuwi. Iniwan na ng demonyo ang iyong anak. Umuwi ang babae at naratnan niya sa higaan ng bata, iniwan na nga ng demonyo. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mabuting balita. Ang atin pong refleksyon or pagsasadiwa ay hahanguin po natin sa Aklat ng Simbahay 2024. Ngunit ang mga tutamang nasa ilalim ng hapag ay naninimot na mga mumong nalaglag ng mga anak. Ito po ay galing sa bibig ng isang inang tinanggihan ng Panginoon sapagkat siya'y isang hintil. Sinasabi na ni Jesus sa kanyang mga kababayan at sa mga hindi niya kababayan na siya'y isinugo lamang sa tupang nawawala ng bayang Israel. So yung kanyang biyaya, yung kanyang ayuda, yung kanyang tulong, yung kanyang pagpapala ay para sa mga Hudyo lang, para sa mga Israel. Hindi kabahagi ang mga hintil. Kaya nga sinabi ng Panginoon, ang pagkain ng anak ay hindi dapat ihagis sa tuta. Pero ano ang sabi ng babae? Oo nga po, tunay nga po. Ngunit yung nalalaglag na pagkain ng mga anak ay inaabangan ng mga aso, ng mga tuta. Ibig sabihin, yung kanyang determinasyon, yung kanyang pananalig, yung kanyang habag na inaasahan kay Jesus ay kanyang makakamtan. At yun nga ay nakita ng Panginoon sa kanya. Kaya't siya ay pinagbigyan ng ating Panginoon. Naantig si Jesus sa 3 katangian ng babaeng hintil. Tingnan ninyo ha. Ang kalakasan ng loob, ang lakas ng kanyang loob. Kahit hindi siya karapat-dapat, ipinagsiksikan niya ang kanyang sarili, ang kanyang pananalig, ang kanyang suliranin, ang kanyang pangailangan. Yung lakas ng loob na mailapit sa ating Panginoon yung kanyang malaking pagsubok. Pangalawa ay yung kapakumbabaan. Natanggapin niya na siya'y bilang isang puri ng hayop ng tao. Alam natin na sinasabi ng Biblia na ang tawag ng mga Hudyo sa mga hintil ay tuta o aso. Para sa kanila, wala silang kwentang pakisamahan at pakitunguhan. Wala silang taong kwentang dapat nakausapin. Pero ang Panginoon, kita na natin na yung babae, tinanggap niya yun. Makamtan lang niya yung kanyang inilalapit sa ating Panginoon. At pananalig. Mga kapatid, kung minsan tayo ay parang tinatanggihan ng Panginoon, deadma ang Panginoon sa atin, hindi nabibigyan ng sagot yung ating kahilingan, minsan testing yan ng Panginoon kung hanggang saan yung iyong tatag at iyong pananalig. Kaya huwag kang bibitaw, huwag kang mawawalan ng pag-asa, huwag kang lalayo, huwag kang aalis agad. Bilang isang ina, handang gawin ng babae ang lahat upang mapalaya lamang ang kanyang anak sa gapos ng masamang espiritu. Nagtiwala siya na kayang gawin ito ni Jesus, kung kaya't ipinahayag niya ito at nagpakababa sa harapan ng ating Panginoon. Mahalaga kay Jesus ang pagpapakumbaba. Itinataas niya ang mga taong kumikilala sa hindi masukat na kapangyarihan ng Diyos. Kinahahabagan niya ang mga marunong humingi ng taimtim at may buong pananalig. Kay Jesus, makasusumpong tayo ng kagalingan at ang sino mang may pusong dalisay ay hindi mabibigo sa Kanya. Maraming salamat at pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Ang palagi ko lang sambit, I love you with the love of the Lord. Bye-bye and bye-bye.